Ay, yung manok. Pag tumila ako lang yung manok, madaling araw na. Wala man lang ang rin. Wala ang kuryente. Amen. At pag hindi tumitila yung manok, dalawa lang yung opinion dyan. Either tulog siya o tinula siya. Amen? Amen? Ano niyo po ako? Ito yung sabi ko sa kanila. Alam mo, kaya pala, ganyan kahirap eh. Kasi pinakilala mo yung Diyos, Diyos ng kahirapan. Walang reason ng Diyos para i-bless ka because you misrepresent God and His nature. He has no reason to bless you because you don't know Him. At ala ko, nabasa ka ako sa Bible ko kahit isa. Mula Old and New Testament. Na ang Diyos po'y mahirap na Diyos. In fact, nung ginawa niya paradise, yung lahat ng kailangan ng tao, nandiyan yan, sobra-sobra. Paano mo ililigtas yung mundo? Wala kang pambayad sa kuryente. Amen. Wala kang pamiling brochure. Naintindihan niyo po ako. Naunawaan niyo ako. Ano ibabayad mo sa TV, sa radyo? Kaya ka binilas ng Diyos, pinayaman, pinagpala para maging pagpapala. Meron bang intindihin yun? Eh kung wala kang blessing, paano ka magiging pagpapala? Problemado ka. Ganito natin to ilagay. Paano makakapagbigay mga unggoy ng saging kung wala siyang saging? Akong kausap dito. Kaya yung unggoy, hindi natutuwang meron lang siyang isang piging ng saging. Gusto niya isang puno kanya, kaya doon siya nakalambitin. Para marami siya mabilis. Pangit lang yan. Kung ginagawa mo ito sa karangalan mo. Pero kung sa karangalan niya, sumobra ka para marami magparangal sa kanya. Ito po, pwedeng tumawa po lahat. Ako naniniwala ako, walang payag maging justice. Walang papayag. Walang papayag maging judge. Prosecutor. O kukuha ng law. Kung lahat po libre. Walang papayag. Pero sino magbabayad ng papel? Yung babayad ng notaryo. Sino magbabayad ng selyo? Yung certified true copy, i-mail mo. Sino? Wala sinuwento gobyerno. May kukuha ng law. Wala na pong payag maging judge at maging prosecutor at maging fiscal at justices. Amen? Alam, bibili niyang barong. Amerikana, pabango, necktie. Alam, bibili niya ng ballpen. Ang kausap dito. Nakuha niyo po ako. Meron po bang papayag dito na mag-drive ng eroplano nang walang sweldo piloto? Sagutin niyo kung lahat. At lalo wala magpapasakay na airline company kung hindi kayo magbabayad. Nakasanyin pala ko pa. Amen. At lalong hindi po pwede nagmamahalan kayo. Walang pera yung lalaki, tala ka rin pera. Anong klaseng kasal at pag-aasawa yung pinuntahan mo? Eh para sa kayong butot balat ito, isang buwan lang kasi hindi na kayo kumakain. Pero nagmamahalan kayo. Ba't di kayo tumatawa? Amen? Magdito na ako araw gabi, nagmamahalan kayo. I love you, Tuto. Sabi naman ni Tuto, I love you, Nini. Mga tanghali, hapong gabi, love you. I love you too. Butot balat na kayo. Wala kayong makain, nagmamahalan nga kayo. Anong klaseng pag-ibig ito? Walang kwenta. Sayang. Kabaliwan. Hindi dapat tularan. Amen? Hindi niya napansin sa secular. Bago manligaw yung lalaki, anong sabi ng babae? Ano ba trabaho mo? Pag sinabing trabaho, magkano ba sweldo mo? Pag sinabi yung sweldo, paano kung magpapakasal ako sa iyo, bang anak ang gusto mo? Pag sinabing, walo, ay Diyos ko, hindi po pwede, yung sweldo mo maliit. Diyan mo ako'y titira. Amen.
Amen. Hindi pwede nagmamahalan kayo. Nakuhaan niyo po ako. Naunawaan niyo po ako. So kasama sa security yun eh. Kaya nga yung iba, para makapag-asawa, kasi kailangan ng babae ng security, siya yung nag-security guard. Palakpakan natin ang Diyos ng malakas. Yun po yung sabi ko sa mga pastor, alam niyo kako kayo. Buksan yung isip niyo. Huwag niyong ipamuhay yung maling turong tinanggap niyo noon. Ito yung pamuhay niyo. Ako natutuhan ko sa Lord, ayaw man ang isip ko at pakiramdam ko, basta totoo yan, magpapasakop ako. Because very hard to fight the will of God. Yun ang sinasabi niya kay Apostle Paul sa Acts 9. Paul, it's very hard to kick against the prick. Alam niyo anong ibig sabihin nun? Ito po siya. Pablo, itingin mo ginagawa mo. Mahirap talunin ang kalooban ko. Just surrender to it. Ikaw ang maha-heart, hindi ako at ang inuusig mo. Because they're living in my will. Stop persecuting them. Because it will hurt you. Not them, but you. So surrender to my will. Ang totoo, yung pong salitang, Lord, who are you? Ayun po ay pagpapaabot that Paul begin to surrender. Kasi yung allegiance niya na kay Caesar. Nasa high priest. Hindi niya kilala si Jesus. Pero ang sabi niya, Lord, who are you? I am Jesus whom you are persecuting. So, ibig sabihin, sinusurrender niya na yung kanyang buhay at kinabukasan sa Panginoong hindi niya kilala. Kaya mahirap labanan ng will ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun, Paul, it's very hard to fight my will. It will destroy you. Just submit to it. It will bless you. Nakuha niyo po ako. Nakuha niyo po ako. Kaya lahat po ng lumalaban sa will ng Diyos nagsasuffer. It is a direct assault against God. Direct. Of course, ayaw natin nun. We are love. We love everybody. Kaya nga natin pinipreach yung truth para maalis sila sa misery. Amen. Nakuha niyo po ako. Kaya si Jesus, nung siya'y dumating sa mundong ito, sabi niya sa John 6:38, I came to do the will of the Father who sent me. Not His will, but the will of the Father. Kaya kahit hindi po birin, dinanas na lang siya po i-crucify. Hindi po siya wait. Kasi alam niya, ang victory ay nasa pagsunod sa will ng Diyos. If we cause you everything, do the will of God. Iniwan po siya ng mga alagad, but the Lord continue. Kasi kung siya po tumigil, He cannot save the world. And no one will be saved. Someone must pay the price. Praise God. Let us move forward. When He speaks a lie, He speaks from His own resources. For He is a liar and the father of it. Kaya po ang nature ni Satan. Kaya pagka kayo po na uusig, na demanda na walang katotohanan, na akusahan, na padala ng mga demand letter na yan, na walang katotohanan, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala, at huwag kang magtaka pa. Kasi walang katotohanan, alam mo na kung kanino galing yun. At alam mo na kung anong purpose nun, to destroy you. Don't be bothered by it. Just go on. Move on. Because the Lord is standing with you. Amen. Nung sinabi po ni Paul sa 1 Corinthians 4:16 ang salitang, nung panahon, nung trial ko, iniwanan ako ng lahat. But the Lord stand with me. Stand with me.
Ito pong ibig sabihin nun. Pagka kayo po'y manonood po sa hearings at meron pong tinawag na resource person. So tinatanong po ng isang committee na nag-handle po ng hearing na yan, yung resource person. At sa tabi o likod ng resource person ay lawyer. Para pagkailangan niya po ng assistance, pwede siyang magulong sa lawyer. Yun po yung rule. Hindi pwedeng walang lawyer. Yan ang ibig sabihin ni Paul, the Lord stand with me. Si Jesus yung naging lawyer niya. Kaya panalo siya. Do you get that? Kaya pag may nag-aakusa sa inyo, kagaya sa nating anak, dumating siya rito, nakita ko pumasok. Eh ito'y nademanda to, nadismiss na ng piskal, ngayon dinimanda na naman siya, puro layang yan. Huwag kang matakot, face it. The Lord is stand with you. You win the war. Na-dismiss na yun. Panibago na naman layang yun, dinimanda sa kanya. Eh layang pa rin yun. Fabricated lahat yun. Huwag mo sayangin oras mo daw, huwag mo sirain yung makeup mo at yung beautiful ako. Sumayaw ka, celebrate Jesus' victory in your life. Amen? Fight a good fight of faith, run the race, keep the faith, and you win the war. Amen? Ako pa yung na-demanda nun, warrant of arrest nga po, wala akong kasalanan. Sa pinangyarihan po ng sinasabi nilang so-called criminal, ala ako ron. Nasa ibang bayan ako nagtuturo. So, ulat na lang ako. Sabi ko, ano to? Nanay, takot na takot. Pag nakarinig po siya ng ugong, hindi niya alam kung anong gagawin sa bahay. Kasi pakiramdam niya po, ihuhulihin ako. Hindi siya nakakatulog. Tawa ko po yung papel. Ito pare, sabi ko, ano to? Wala ako alam sa sinasabi nito. Hindi ko to alam. Wala ako sa kinukwento nitong lugar. Hindi kahit kapiraso sa istorya rito, wala ako naintindihan. Wala ako. Sa lugar, wala akong alam sa nangyari. Wala, totally wala. Tas warrant of arrest, ano to? And the Lord visited me and said, son, tuloy, tuloy. Huwag kang matakot, magturo ka, mangaral ka, bumiyahe ka. Ako bahala sa iyo. Stand with me. Amen? Purihin ang Diyos. Hindi ko pa alam kung may kasong ganon, pero miracle po yun. No appearance. Dismiss the case. Dinismiss ng Lord. Amen? Mabait yung judge. Sabi ng judge, asa nga pala yung lingkod ng Diyos ngayon. Doon po, nag-ooras ng himala. Sabi mo sa kanya, mag-ingat lang. So alam mo ng judge, wala akong kasalanan Sa dami na reklamo yung judge pumirma. Case dismissed. Nakasan nyo yung palakpak nyo. Ayan po si Satan. Ayan si Satan. Kapag may akusasyon, harapin nyo yan. Huwag kang iyak-iyak dyan. Ano kasalanan? Oy, hindi ka bulate.